Kahit na nagtataka, ay sumunod na lamang din si Amanda sa tita Angeline niya at tahimik nga siyang naupo sa tabi nito. Nasaan na bang iyong anak? Para naman masimulan na natin ang mga dapat nating pag-usapan. Tanong ni Tano sa mag-asawang Chua. Pinatawag ko na si Dimitri. Pababa na siguro yon. Sagot naman ni Denver dito. Maya-maya nga ay dumating naman na nga si Dimitri at nakayuko pa nga ito at hindi pinapansin ang mga bisita nila at saka ito kaagad na naupo sa tabi ng kanyang ama. Nang makita ni Amanda si Dimitri ay napangiti na nga lamang siya pero agad din namang nawala ang ngiti sa labi niya nang mapansin niya na parang wala sa mood si Dimitri at hindi man lang nga siya napapansin ito. Narito na si Dimitri kaya simulan na natin to, sabi ni Thanos. Dimitri, I want you to meet my daughter Maxine. Nakangiti pa na pagpapakilala ni Thanos sa kanyang anak kay Dimitri. Bumuntong hininga naman si Dimitri at saka siya nagangat ng kanyang tingin at agad na tumingin sa babaeng katabi na lalaki nagsasalita ngayon. Oh, hi Dimitri. I'm Maxine. Nice to meet you. Nakangiti rin naman na pagpapakilala ng dalaga kay Dimitri at saka nga niya inilahad ang kamay niya dito. Hi, tipid na sagot ni Dimitri at saka niya tinanggap ang pakikipagkamay ng dalaga sa kanya pero agad din niyang binawi ang kamay niya dito. Nakita naman ni Angeline at Denver ang ginawa ni Dimitri kaya naman napabuntong hininga na lamang nga si Angeline habang si Denver naman ay napapailing na lang talaga. So, simulan na natin to. Kailan niyo ba gustong ganapin ang kasal ng dalawa? Tanong na ni Thanos sa mag-asawang Chua. Nang marinig ni Amanda ang sinabi ni Thanos na salitang kasal ay nagulat talaga siya doon. Kasal? Sinong ikakasal? Kunot-no pa na tanong ni Amanda na nagkandautal pa nga dahil hindi na nga talaga niya naiwasang hindi sumabat sa pag-uusap ng mga to. Agad naman na napatingin ang mga nandoon kay Angeline at nagulat nga si Dimitri na makita niya si Amanda. Nandoon pala dahil hindi nga niya ito napapansin kanina pa. Napadako naman ang tingin ni Dimitri sa kanyang ina at ang tingin niya nga dito ay parang nagtatanong. Ang aking anak na si Dimitri, silang ikakasal. Sagot ni Thanos kay Amanda. Para naman pinagsakluban ng langit at lupa si Amanda dahil sa kanyang narinig at parang bigla pa nga siyang nanghina dahil doon at hindi nga siya nakapagsalita man lang. So, kailan niyo babalak? Tanong pang muli ni Thanos sa mag-asawa. Napatingin naman si Angeline kay Dimitri at nakita nga nitong pagkagulat sa mukha nito nang makita nga nito si Amanda. Mr. Asuncion, ang mabuti pa siguro ay hayaan na muna natin na magkakilala na muna silang dalawa. At saka na lang natin pag-usapan ng tungkol sa kasal. Hindi naman kami nagmamadali na mag-asawang aming anak. Mas mabuti na siguro na makilala na muna nilang isa't isa bago natin planuhin ng tungkol sa kanilang kasal. Sagot ni Denver kay Thanos. Napabuntong hininga naman si Thanos at saka niya tinignan ang kanyang anak na si Maxine na hindi na natanggal ang pagkakatitig kay Dimitri at saka siya dahan-dahan na tumango. First time pa lang kasi na nagkita ng dalawa at mukhang nahulog na kaagad ang loob ni Maxine kay Dimitri. Sige, pwede naman. Sa tingin ko'y maganda nga yung naisip nyo dahil mas maganda nga na makapagpalagaya na muna sila ng loob na dalawa. Sagot ni Thanos kay Denver. Tahimik namang nakikinig si Amanda sa pag-uusap ng mga naroon hanggang sa parang hindi na nga niya kayang pakinggan pa ang mga pinag-uusapan ng mga ito. At kanina pa rin talaga siya nagpipigil ng kanyang luha. Excuse me po muna. Sabat ni Amanda sa pag-uusap ng mga to. Tita Angeline, naalala ko nga po pala na may kailangan po pala akong puntahan ngayon. Alis na po muna ako. Babalik na lang po ako sa susunod. Dagdag pa ni Amanda at pinilit nga niya na hindi pumiyok sa kanyang pagsasalita. Sigurado ka ba, Iha? Kung gusto mo ay doon ka na lang muna sa garden at doon na muna lang ako hintayin. Puno ng pag-aalala na sagot ni Angeline kay Amanda. Hindi na po Tita Angeline, babalik na lang po ako sa ibang araw. Sagot naman ni Amanda. O sige, mag-iingat ka pag uwi mo ha? Tila napipilitan naman ang sagot ni Angeline. Dahil kahit na gusto niya sana na munang makasama si Amanda, ay meron kasi silang mga bisita at hindi naman niya pwedeng iwan ng mga ito. Sige po, aalis na po ako Tita Angeline, Tito Denver. Sagot ni Amanda at saka siya tumayo at dire-diretsong lumabas ng mansyon ng pamilya Chua at hindi nga siya tumingin kay Dimitri. Nasundan na lamang naman ang tingin ni Dimitri si Amanda at halata niya sa mukha nito ang lungkot pero hindi niya man malaman kung ano bang dahilan nito at isa pa ay nagulat din talaga siya. Na naroon pala ito sa tabi ng kanyang ina. Gustuin man sanang sundan ni Dimitri si Amanda ay bigla nga niyang naalala na ikakasal na nga pala ito
at wala na siyang karapatan pa na mangialam sa buhay ng dalaga. Nang tuluyan na nga na makaalis si Amanda, ay nagkatingin na naman muli ang mag-asawang Angeline at Denver. At kahit nga sila'y parang biglang naguluhan kung bakit ganun ang kinikilos ni Amanda, dahil kitang lungkot sa mga mata nito at kita nila ang pagpipigil nito ng kanyang luha. Noon kasing araw na umuwi si Dimitri na may pasya dahil siya pakipag-away nito kay Zach ay naawa talaga si Angeline sa kanyang anak. Alam niya kasi na mahal na nga nito si Amanda noon pa, pero ikakasyal na nga ito kaya alam niya na labis nga itong nasasaktan ngayon. Matapos ng insidenteng pakikipagsuntukan ni Dimitri kay Zach ay halos hindi nga nalabas ng kwarto niya si Dimitri. At ilang araw din talaga itong nagmukmok sa silid nito. Gusto rin kasi sanang ipaglaban ni Dimitri ang nararamdaman niya para kay Amanda. Pero nang humarang nga ito noong nag-away sila ni Zach, ay pakiramdam niya ay mahalaga talaga sa dalaga si Zach at pakiramdam niya ay wala na talaga siyang pag-asa sa dalaga. Kaya sa labis na kalungkutan ay nagmukmok na nga lang sa kanyang silid si Dimitri ng ilang araw. Sobra namang naawa si Angeline kay Dimitri at ayaw naman niya na makitang nagkakaganon ang kanyang anak. Kaya naman kinausap na lang niya ang kanyang asawang si Denver at napagkasunduan nga nila ni pagkasundo na lamang si Dimitri sa ibang babae. Ayaw naman sana talaga nila Angeline sa ganong setup dahil gusto nga nila na makalimot kaagad si Dimitri. Ay ito na nga lamang ang naisip nilang paraan. Sakto naman na may dalagang ang anak ang mga Asunsyon na kaedad lamang din ni Dimitri. Kaya naman kinausap na kaagad nila ang pamilyang ito at kaagad naman na pumayag ang mga ito. Sinabi rin naman nila Angeline kay Dimitri ang plano nila na yon bago nila kausapin si Thanos at hindi naman nagsalita si Dimitri noon at tanging pagtangulang ang ginawa nito dahil hindi pa rin talaga niya alam kung ano pa ba ang kanyang gagawin. Kaya naman makalipas ang ilang araw at ang pamilya Asunsyon ng kusang napunta sa mansyon ng mga tsuwa para mapag-usapan nga ang tungkol sa kasal nila Dimitri at Maxine. Kaya naman makalipas ngang ilang araw at ang pamilya Asunsyon na ang kusang nagpunta sa mansyon ng mga tsuwa para mapag-usapan nga tungkol sa kasal nila Dimitri at Maxine. Kaya naman nang bumaba nga si Dimitri upang harapin ang kanilang mga bisita ay tamad na tamad nga ito dahil hanggang ngayon hindi pa rin nga niya alam kung ano ba talagang dapat niyang gawin. Habang nakatingin nga si Dimitri sa bulto ng papaalis na si Amanda ay naguguluhan pa rin nga talaga siya kung susundan ba niya ito o hindi. Hanggang sa napagpasyahan nga niya na sundan na nga lang ang dalaga. Pero huli na ang lahat dahil paglabas nga ni Dimitri ay nakaalis na nga si Amanda. At mabilis pa nga nitong pinaharurot ang dala nitong sasakyan. Kaya naman tinanaw na nga lamang niya talaga ito at isang malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan niya. Pagkaalis naman ni Amanda sa mansyon ng mga tsuwa ay agad na rin naman na siyang umuwi sa kanilang mansyon at nagmadali pa nga siyang makarating sa kanyang silid. At pagkapasok nga niya doon ay kaagad na nga siyang nagpasalampak at lumapa sa kanyang kama. At doon na nga niya binuhos ang lahuha na kanina-kanina pa talaga niya pinipigilan. Napansin naman ni Beatrice ang pagdating na yun ni Amanda at nagtataka pa nga siya kung bakit ang bilis yata nitong makabalik. Kaya naman agad na niya na nga itong sinundan sa silid nito. Kumakato pa nga muna si Beatrice sa silid ni Amanda at dahil nga walang sumasagot sa kanya ay binuksan na nga niya ito dahil hindi nga nito nakalock. Agad naman na napansin ni Beatrice na nakadapa si Amanda sa higaan nito at rinig nga niyang paghikbi nito. Indikasyon na umiiyak nga ito. Amanda, anak, umiiyak ka ba? Anong nangyari? Tanong ni Beatrice at agad na nga siyang lumapit kay Amanda at agad nga niya itong pinaharap sa kanya. Pagkaharap ni Amanda sa kanyang ina ay lalo nga siyang naiyak at lalo nga siyang hindi nakapagsalita dahil totoong nasasaktan siya ngayon sa mga nasaksihan niya. Bumuntong hininga naman si Beatrice at sa kanya hinagod ang likod ni Amanda at hinayaan na lamang nga muna niya itong umiyak ng umiyak dahil hindi naman niya ito makakausap ng maayos kung ganito nga ito ngayon. Nang maramdaman ni Beatrice na medyo kalmado na nga siyang kanyang anak ay dahan-dahan nga niyang inangat ang ulo nito. Ano bang nangyayari sa iyo anak? Bakit ka umiiyak? Puno ng pag-aalala na tanong ni Beatrice kay Amanda. Pilit naman na pinapakalma na muna ni Amanda ang kanyang sarili pero hindi talaga niya mapigilan ang kanyang mga luha. Mommy, wala na po talaga kaming pag-asa pa ni Dimitri. Umiyak na sabi ni Amanda sa kanyang ina. Bakit mo naman nasabi yan anak? Ano ba kasi talagang nangyari? Tila naguguluhan na tanong ni Beatrice kay Amanda. Mommy, ikakasal na po si Dimitri. Sagot ni Amanda at lalo nga siyang napahagulol ng iyak nang sabihin niya yon. Gulat na gulat naman si Beatrice
sa sinabi ng kanyang anak at hindi niya nga rin talaga alam ang tungkol sa bagay na yun. What? Paanong ikakasal? Hindi ba't nandito naman siya nung nakaraan at nakipag-away kay Zach para sa'yo? Paanong ikakasal? Kanino? Sunod-sunod pa na tanong ni Beatrice kay Amanda. Umiiling naman si Amanda kasabay ng kanyang pag-iyak. I don't know, Mommy. Hindi ko po alam kung sinong babaeng mapapangasawa ni Dimitri. Basta po kanina nung nandun ako sa mansyon nila, ay may bisita sila Tito Denver at pinag-usapan ng mga ton tungkol sa kasal ni Dimitri at ng babaeng anak ng kausap nila Tito. Sagot ni Amanda sa kanyang ina, tila naman hindi makapaniwala si Beatrice sa mga narinig at hindi nga niya malaman din kung ano nga bang gagawin niya. Lalo na't alam niyang nasasaktan na naman ang kanyang anak. Nang makabawi sa pagkagulat, si Beatrice sa isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan niya at sa kanya inalo si Amanda. Gusto mo ba nakausapin kong Tita Angeline mo tungkol dito? Tanong ni Beatrice sa kanyang anak. Wag na po, Mom, sagot ni Amanda kasabay na kanyang pag-iling. Hayaan niyo na lang po siya. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa ni Dimitri. Nakakahiya na rin po kung ipipilit kong sarili ko sa kanila. Mag-move on na lang po ako ulit, Mom. Kaya ko po to, dagdag pa ni Amanda at sa kanya pinunasan ng kanyang luha. Sigurado ka ba dyan, anak? Tanong pang muli ni Beatrice dahil parang gusto na nga talaga niyang kausapin ang kaibigan niyang si Angeline tungkol sa kanilang mga anak. Yes, Mommy, sigurado po ako. Iiyak ko lang po ito at hinga ng malalim at pagkatapos po ay lilipas din po ito at makakayanan ko po ito. Sagot ni Amanda sa kanyang ina habang may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Napabuntong hininga na lamang talaga si Beatrice at saka siya dahan-dahan na tumango. Sige, kung yan ang gusto mo anak, sagot ni Beatrice kay Amanda at sa kanya nga itong initian. Gusto ko po muna sanang mapag-isa, Mommy. Please, pakiusap ni Amanda sa kanyang ina dahil gusto niya nga sana muna talaga nakatahimikan at gusto niya na munang iiyak ng iiyak ang sama ng loob niya. Naawa naman na tinignan ni Beatrice ang kanyang anak at sa kanya nga ito hinalikan sa noo. Sige anak, may iwan na muna kita. Basta kung may kailangan ka, ay tawagin mo lang ako ha? Sagot ni Beatrice kay Amanda. Basta kung gusto mo nang makakausap ay nariyan lang ako ha? Nakangiti pa na sabi ni Beatrice at saka nga siya tumayo at diretsyong lumabas ng silid ni Amanda. Nang tuluyan na nga muling mapag-isa si Amanda at naipikit na lang talaga niya ng mariin ang kanyang mga mata at saka tumulong masaganang luha ni Amanda. Dahil totoong masakit to para sa kanya. Kung iisipin mo kasi noong una, pinilit na nga niyang makalimutan ang naramdaman niya kay Dimitri. Pero ngayon na babalik siya ng bansa ay malalaman niya na mahal din pala siya ng binata. Kaya naman pinilit niyang maging maayos ang paghihiwalay nila ni Zach at hindi naman siya nabigo sa bagay na yun. Pero mukhang huli na naman ng lahat para sa kanila ni Dimitri dahil ito naman palang ikakasal ngayon. Humiga naman si Amanda at saka siya tumagilid ng higa at tinayaan na lang talaga niya ang kanyang luhang kumawala. Gusto niyang iiyak na munang iyak ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Mahal na mahal niya si Dimitri at sa pangalawang pagkakataon hindi naman pala sila pwede ng binata. Sa kakaiyak na ni Amanda, hindi na nga niya namalayan para nakatulog na pala siya sa kakaiyak. At hindi rin nga niya namalayan ang oras dahil hindi naman talaga siya lumalabas ng kanyang silid simula nang pumasok siya doon. Ilang araw na rin na nakalipas simula nang malaman ni Amanda ang tungkol kay Dimitri na ipapakasal na nga ito sa ibang babae. Sa nakalipas na mga araw na yon ay wala namang ibang ginawa si Amanda kundi ang magmukmuk sa kanyang silid. Ilang beses na siyang inaya ng kanyang kapatid na mamasyal pero lagi nga itong tinatanggihan ni Amanda at ang lagi nga nitong sagot ay wala pa siyang ganang lumabas ng kanilang bahay. Kagaya nga ngayon ay pinuntahan nga ni Felicity ang ate Angeline niya upang ayain na pumunta sa mall. Ate Amanda, ilang araw ka na nagmumukmuk dito. Lumabas ka naman kahit na ngayon lang. Hindi ka na nga ata nasisikatan man lang ng araw. Pangungulit ni Felicity sa ate Amanda niya. Hindi ako sanay ng ganyan ka ate. Kaya sige na, sumama ka na sa akin na mamasyal kahit na ngayon lang ate. Please, dagdag pa ni Amanda. Ilang araw na rin talaga kasing hinahatiran lamang ng pagkain si Amanda. Sa kanyang silid dahil hindi talaga to lumalabas doon. Palagi lamang nga itong nakahiga at umiiyak hanggang sa makatulugan na nga nitong kanyang pag-iyak. Felicity, next time na lang ha. Masama lang talagang pakiramdam ko ngayon at wala pa rin talaga ako sa mood na mamasyal. Sagot ni Amanda sa kanyang kapatid. Napabuntong hininga naman si Felicity dahil hindi na talaga niya alam kung paanong pilit pa bang gagawin niya sa ate niya.
dahil palagi na lamang talaga itong may dahilan sa kanya. Ate Amanda, namimiss ko ng masiglang ikaw. Namimiss ko na rin na mamasyal at gumala ng gumalang kasama ka. Kaya sige na ate, lumabas naman tayo kahit na ngayon lang. Baka sakali rin na kapag lumabas na tayo ay makalimutan mo na yung mga iniisip mo na yan. Pangungulit pa ni Felicity sa ate Angeline niya dahil naawa na rin talaga siya dito dahil lagi na lang itong malungkot ngayon. Mapait naman nginitian ni Amanda ang kanyang kapatid na ayaw talaga siyang tantanan sa pangungulit nito. Felicity, hayaan mo't babawi si ate sa'yo kapag medyo okay na ako. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna ako dahil parang hindi ko na talaga kayang lumabas. Mahinang sabi ni Amanda kay Felicity. Napabuntong hininga na lang talaga si Felicity at saka siya dahan-dahan na tumango sa ate niya dahil alam niya naman na hindi nga niya talaga ito mapipilit ngayong mamasyal kasama siya. Sige na nga ate, pero next time ha, sasamahan mo na ako at titigil ka na dyan sa kakaiyak mo. Sagot ni Felicity. Oo, kapag okay na ako isasamahan na kita sa mga lakwatsa mo. Nakangiti pa na sagot ni Amanda sa kanyang kapatid. Hindi na rin naman nagtagal pa doon si Felicity sa silid ng ate Amanda niya at umalis na nga rin talaga siya at kagad na nga siyang pumunta sa kanyang ina na nasa garden. Ano, kamustang pagpilit mo sa ate Amanda mo? Sasama na ba siya sa'yo na lumabas? Agad na tanong ni Beatrice kay Felicity. Malungkot naman na tinignan ni Felicity ang kanyang ina at saka siya umiling dito. Ayaw pa rin po talaga niya, mommy. Hindi ko po talaga siya mapilit na lumabas man lang. Malungkot na sagot ni Felicity sa kanyang ina. Napabuntong hininga naman si Beatrice sa kanya tinignan si Felicity. Hayaan mo na lang siguro munang ate Amanda mo ngayon anak. Siguro talagang masakit para sa kanyang mga nangyari kaya pabayaan na lang muna natin siya ngayon. Malungkot na sagot ni Beatrice kay Felicity. Hindi naman na sumagot pa si Felicity sa kanyang ina at sa halip ay nagpaalam na lamang siya dito. Napupunta na lang din na muna sa kanyang silid at hinayaan na lang din naman ito ni Beatrice. Bilang isang ina ay masakit din talaga para kay Beatrice na makitang nasasaktan ng ganito ang kanyang anak pero wala naman siyang magawa dahil hindi rin naman niya pwedeng diktahan si Dimitri para mahalin ang kanyang anak. Gustong-gusto na nga rin sana talagang kausapin ni Beatrice si Angeline pero pinipigilan niya nga lamang ang kanyang sarili dahil ayaw niya rin talagang panghimasukan ang buhay ng kanyang anak. At alam din naman niya na makakaya itong lagpasan ni Amanda dahil nagawa na nga ito dati pa. Bumuntong hininga naman si Beatrice at sa kanya muling inabala ang kanyang sarili sa kanyang mga tanim na mga bulaklak. Simula rin kasi talaga na magkaganon si Amanda ay hindi na nga rin muna umaalis ng kanilang mansyon si Beatrice dahil gusto niyang nandoon lamang siya kapag tinawag o hinanap siya ni Amanda. Habang abalang-abala naman si Beatrice sa kanyang mga halaman, ay lumapit ang isang kasambahay, kaya naman napatingin nga siya dito. Ma'am Beatrice, may bisita po kayo, sabi ng kasambahay kay Beatrice. Sinong bisita ko? Kunot-noon na tanong ni Amanda sa kanilang kasambahay dahil wala naman siyang inasahan na bisitang darating ngayong araw. Si Ma'am Angeline po, sagot ng kanilang kasambahay. Nagulat naman si Beatrice sa sinabi ng kanilang kasambahay dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ng kanyang kaibigang si Angeline. Matagal-tagal na rin kasi na hindi niya ito nakakausap man lang. Sige, papasukin mo na lang siya at ihatid mo dito sa garden. Nakangiti naman na sagot ni Beatrice. Tanging pagtango lang naman ang naging tugon ng kanilang kasambahay. At nang tuluyan na nga umalis ito ay isa-isa na nga tinanggal ni Beatrice ang kanyang suot na gloves at itinabi na rin na muna niyang gunting na ginagamit niya kanina. Kumusta ka naman? Bakit hindi ka malang bumibisita sa bahay? Sabi ni Angeline sa kanyang kaibigang si Beatrice. Agad naman na humarap si Beatrice kay Angeline habang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Pasensya ka na talaga Angeline, sadyang abala lamang ako kaya hindi ako makapunta sa'yo. Sagot ni Beatrice at sa kanya inaya si Angeline na maupo doon at inutusan na rin niyang kanilang kasambahay na ikuha sila ng merienda ni Angeline na kaagad namang sinunod nito. Sobrang abala mo na talaga ngayon, sabi ni Angeline kay Beatrice. Bumuntong hininga naman si Beatrice at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo nga eh, hindi rin kasi talaga ako makaalis ng mansyon ngayon, malungkot na sagot ni Beatrice kay Angeline. Agad naman na napansin ni Angeline na para bang malungkot nga ang kanyang kaibigan at nararamdaman niya na may problema nga ito ngayon dahil kilalang kilala na niya si Beatrice kapag nagkakaganito kasi ito'y maproblema nga to. May problema ba? Pwede mong sabihin sa akin at baka matulungan kita, sagot ni Angeline kay Beatrice. Muli namang bumuntong hininga si Beatrice at pinipilit nga niya na kumilos ng normal para hindi nga siya mahalata ni Angeline at
Hindi na nga siya tanungin pa nito dahil nga ayaw naman niyang pakialaman ng problema ng kanyang anak. Wala ito. Huwag mo na lang akong pansinin, sagot ni Beatrice at sa kanyang initian si Angeline. Himala at naligaw ka rito ngayon, miss mo na ba ako? Tanong pa niya't iniba na ang lamang ang kanilang pinag-usapang dalawa. Tsk, oo miss na kita, buruha ka kasi, hindi ka man lang pupunta sa bahay. Nakaira pa na sagot ni Angeline. Bahagya namang natawa si Beatrice dahil sa sinabi ni Angeline dahil kapag ganito nga ito'y alam na, naiinis na naman ito sa kanya. Alam niya kasi na hindi nga palalabas ng bahay si Angeline simula na maging mag-asawa ito ni Denver, kaya madalas ay siya ang napunta dito. Teka nga, huwag mong ibahin ang usapan Beatrice. Tinatanong kita kung anong problema mo. Beatrice, kilalang kilala na kita noon pa man at alam ko nagkakaganyan ka lang kapag may mabigat kang problema, sabi pa ni Angeline. Bigla namang natigilan si Beatrice at naipilig na nga lamang niya ang kanyang ulo dahil talagang kilalang kilala nga siya ni Angeline. Nagkaroon lang ng maliit na problema Angeline at sa tingin ko'y kayang-kaya naman naming lutasin yon. Seryosong sagot ni Beatrice kay Angeline. Hindi naman nagsalita si Angeline at natili nga siyang nakatingin kay Beatrice habang nakataas ang isang kilay niya at naghihintay ng susunod na sasabihin nito. Napansin naman ni Beatrice ang paraan ng pagkakatitig ni Angeline sa kanya. Kaya naman napubuga na lang siya ng hangin sa kanyang bibig dahil mukhang wala na talaga siyang choice kundi ang magkwento dito. Si Amanda kasi, may konti lang naman siyang problema. Mahinang sagot ni Beatrice at nautal pa nga siya dahil hindi niya alam kung paano ba niya ito sasabihin sa kanyang kaibigan. Si Amanda pa rin? Bakit ano nangyari sa kanya? Nanggaling nga pala siya sa amin noong linggo at hanggang ngayon nga hindi ko pa siya nakikita. Nasaan ba siya ngayon? Kailan na palang kanilang kasal? Sunod-sunod pa na tanong ni Angeline kay Beatrice dahil isa rin talaga sa dahilan kung bakit siya naroon ay si Amanda.